Mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa 8 PM devotion po natin na ngayon pong month ay may tema tayong empowering your commitment in serving God. So it's about our commitment sa ating ministry, sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Ano po? So before we start, ang lahat po ay inaanyayahan ko na tumungo at damhin yung presensya ng ating Panginoon at tayo po ay humingi ng guidance sa Kanya. Tayo po ay mag-pray. Yes, Lord, maraming maraming salamat, Panginoon. Ikaw po ang aming Diyos na dakila. Ikaw po ang nag-iisa naming Diyos, Panginoon na buhay. Maraming maraming salamat po sa araw na ito, sa gabing ito, Lord, na binigay mo po sa amin, O God, sa pinagkatiwala mo. Pinagkatiwalaan mo kami, O Lord. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa bigay mong buhay sa amin, Lord. Sa mga blessings, Lord, na iyong binibigay, Lord. And Lord, maraming salamat sa opportunity na ito na binigay mo, Panginoon, para makapag-share ng word mo, ng experiences, O God, ng devotion, ng testimony namin, Lord God. Testimony ko, O God, para mapupurihan ka, O Lord. Maitaas ang iyong pangalan, O Lord. Maraming maraming salamat, Panginoon, Lord. Ako po ay humihingi sa iyo, Lord, ng guidance, Panginoon. Samahan mo po ako, O God, kami, Lord God, sa oras nito. And we know, Lord, na ikaw po ang center ng gawain ito, Lord God. Your name, Panginoon, is so powerful, O God. Lord, sa'yo namin ito itinataas, Lord, ang any distraction, Panginoon. Ingay sa paligid, Lord, ay hindi makakagawa ng anumang distraction sa aking mga kapatid, Lord God. We are focusing on you, Panginoon, ngayong oras na ito. Maraming maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, yun po, our theme ngayong month ay empowering your commitment in serving God. So tonight, kahit umaga pa po, yan, since gabi nyo po ito mapapanood, pag-uusapan natin yung commitment natin kay Lord. Hindi lang yung basta commitment, pero yung wholeheartedly na paglilingkod natin. Kasi let's be real. So madali lang pong magsabi na, Lord, I will serve you. Pero ang tanong, kaya ba natin panindigan araw-araw? Diba? Serving God is not just about attendance. Hindi lang dahil present ka sa devotion, okay na. Hindi lang dahil nag-pray ka today, goods na. So, serving God wholeheartedly means ibinibigay mo lahat ng oras mo, lahat ng efforts mo, attentions, and even yung struggles mo ay isusurrender mo kay Lord. Ano po? Kasi we cannot do anything. Wala tayong kayang gawin kapag hindi natin sinuko kay Lord, kapag hindi si Lord yung center ng anumang ating ginagawa. Ano po? And hindi lang, Lord, pag okay ako, magsaserve ako. Hindi lang ganun po. Pag sinabi po natin wholeheartedly, hindi ka lang pag parang ang ganda ng mood ko ngayon magsaserve ako kay Lord. Hindi po siya ganun, ano po. Wholeheartedly, pero kahit pagod ka na, kahit wala ka sa mood, kahit ang daming distractions sa paligid, ay tuloy ka pa rin, ano po. Kasi kasi yung totoo po, commitment is not just about our feelings. It's about decisions. May mga araw na ganado ka, ang sarap mag-pray, ang sarap makinig ng salita ng Lord, ang sarap mag-serve, ang sarap tumugtog, ang sarap umawit sa Panginoon, ang sarap sumayaw. Pero meron ding days na wala kang gana. Ano po, tao tayo. Aminin natin na we are not perfect.
Si Lord lang yung perfect. At may mga times na ganun po. Personally, may ganun akong times na alam kong hindi ako yun kasi ako po ay palaging nag-stay talaga sa church after ng service. Hindi ako nagmamadaling umuwi. Gusto kong makabanding yung mga kabataan. But this past months po, talagang naranasan ko yung ganun na nawalan ako ng gana sa lahat ng ginagawa ko. After service, dire-diretso talaga ako labas ng church. I'm not proud po na sabihin to sa inyo. Talagang sinasabi ko siya para aminin natin na hindi tayo perfect. Lahat ng nararamdaman natin ay valid, and when we surrender it to Lord, nandun yung pag-overcome natin sa challenge na yon. And yun po, na-overcome ko yung challenge na yon na talagang dati laro pa ako sa mga kabataan. Talagang nag-stay po ako din yun nga po, uwi agad. Parang tinatamad ako nun. But then, I pray to God, I pray to our God na, Lord, hindi ako to. Kung ano man yung nararamdaman ko, I surrender it to you. Gusto kong ibalik yung fire na maglingkod sa'yo. And yun, answered prayer, and talagang si Lord yung nagbalik sa akin ng yung excitement na sa Saturday na ulit. Yan, nasa church na kami, magpa-practice na kami. Ganun po yung nararamdaman ko ngayon na. At thank you kay Lord kasi si Lord talaga yung nagbigay nun. And that's normal po sa tao. Pero doon po pumapasok yung real commitment natin. Kahit wala kang nararamdaman, pipiliin mo pa rin si Lord. So, ang tanong po natin for tonight ay, nagsaserve ba tayo kay God kasi gusto natin o kasi committed tayo? Let's reflect po, tanong natin sa ating mga sarili kung nagsaserve ba ako kay Lord dahil gusto ko or dahil committed ako. Kasi magkaiba po kasi yun eh. Kasi minsan nagsaserve lang tayo kapag convenient. Kapag free tayo, go. Kapag okay tayo sa mood, go. Pero kapag busy na, pag pagod na, parang next time na lang, Lord. Sinasabi natin na maintindihan naman ako ni Lord kasi si Lord, understanding kasi si Lord eh. Pero hindi yun reason. Even though it's normal, pero palagi nating isik yung guidance ni Lord sa mga decisions natin sa ating buhay. Kasi hindi yun maganda. Half-hearted na yun. Hindi na siya wholehearted. And sabi ni Lord, wholehearted dapat tayong magsaserve sa Kanya. Pero God is not looking for half effort. Hindi siya nag-ahanap ng perfect na tao. Kasi walang perfect na tao. Ang gusto niya, yung puso natin ay buo. Nagsaserve tayo sa Kanya na yung puso natin ay buo. Yung kahit simple lang yung ginagawa natin, pero totoo. For example po, pag-aayos ng upuan sa church after ng service, o kaya paghuhugas ng pinggan, paglilinis sa church. Kung sa ibang tao simple siya, kay Lord isa yung mahalagang bagay, at lalo na kapag totoo yung heart mo sa ginagawa mong yun. Yung kahit hindi napapansin ng iba, tuloy ka pa rin. Kahit walang nakakita sa'yo, tuloy ka pa rin sa ginagawa mo. And that's how you serve God ng buo yung puso mo. Yung kahit nahihirapan ka, hindi ka bumibitaw. Wow! 'Di ba? Kasi dun mo maipapakita na legit yung commitment mo. And eto pa po, serving God wholeheartedly will change you. When I serve God wholeheartedly, babaguhin, transformation po ba to? So, hindi lang siya para kay God pero para din ito sa atin. When we serve God wholeheartedly, there's a transformation in our heart.
in our soul, di ba? May nababago sa atin. Nababago yung, may binabago si Lord sa atin, di ba? Mag-iiba yung mindset mo. Mag-iiba yung priorities mo. Si Lord na yung priority mo. Mas magiging strong ka. Magkakaroon ng direction yung buhay mo, di ba? When you seek God pa, mas malalaman mo yung purpose mo and kung saan ka nga ba talagang nais dalhin ni Lord. Si Lord yung sasandalan mo, ibibigay mo lahat kay Lord. Iba kasi yung feeling kapag yung commitment mo talagang nandun sa ministry, sa ginagawa mo, how you serve God, committed ka sa bawat ginagawa mo. Iba yung mararanasan mong pagkilos ni Lord sa buhay mo. 'Di ba? Sabi nga po sa salita ng Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. 'Di ba? When you seek first the Lord and His righteousness, si Lord yung magbibigay sa'yo ng the best. Lahat-lahat ibibigay sa'yo ni Lord. So, walang reason para hindi ka maging committed sa pagsunod kay Lord, di ba? So, if tonight, feeling mo parang napapagod ka na or medyo nag-slow down ka sa faith mo, because it's normal po, lahat po ng, maybe, ang ilan sa atin ngayon ay nararanasan to na nag-slow down yung faith. May season kasi na ganun na yung kaaway talagang umaatake talaga yung kaaway. But maging reminder ito sa atin na ito ay hindi pa huli ang lahat. Commit ulit, balik ulit kay Lord, because si Lord naman palaging nandyan, palaging ready tayong tanggapin. Hindi pa huli ang lahat. Hindi kailangan grande yung pagbabalik natin. Start small, but start real. Excuse me po. Kasi mas okay yon na nag-start ka ng small pero totoo, kaysa mag-start ka ng bongga agad, ng large, ng ang laki agad pero hindi naman siya totoo. So it's wala ring say-say, di ba? So it's good to start small but start real. So tonight, let's choose again. Piliin natin magstay. Piliin natin mag-serve. Piliin natin ng buong puso si Lord, di ba? Pinili tayo ni Lord. So, ibalik natin yun. Even though hindi natin yun kayang pantayan, let's be real kay Lord. When we are serving Him, let's be real. Let's be committed. Yes po, it's hard sa una, pero pag ando na yung pagkilos ni Lord sa buhay mo, kapag si Lord na yung nangunguna sa'yo, when He is the center of your life and everything that you do, siya yung center. So, wala na pong ibang pa sa inyo, diba? Si Lord na yun eh. And yun po yung nais kong i-share sa inyo, na oo, may times na tayo ay napapagod kasi it's normal, tayo ay tao. But then, after that, seek the kingdom of God and His righteousness. Mas lalo nating hanapin si Lord at mas lalo tayo magpakalalim sa Kanya. Minsan tayo ay, excuse me po, nawawala yung commitment natin or nag-slow down tayo, but then when we feel that hindi naman yun yung katapusan, di ba? Pwede tayo mag-start all over again and again, kasi si Lord lagi niya tayong ready tanggapin. Open arms lang palagi si Lord. So yun, let us pray. Lord, maraming salamat po sa reminder mo tonight na even when we face challenges, when we slow down, oh God, Lord, sabi mo, Panginoon, ay manumbalik lang kami sa iyo, and
stay committed, Lord. At sabi mo, Panginoon, start small but start real, Panginoon. Lord, hindi namin ito kaya kung kami lamang sa aming sarili, O God. So, pinapanalangin namin, Lord, na guide each and every one, Panginoon, na isabuhay ito, O Lord, na ikaw yung kumilos sa amin, O God. We cannot do anything when we are apart from you, O Lord. So, Lord, ikaw po ang kumilos sa every heart namin na we want to seek you more. Gusto namin magpakalalim sa iyo, and we want na magstay committed when we are serving you, O God. And we give our best, O Lord, wholeheartedly, not just a half, O God. We want to give you the best, O Lord. So, ito po, Panginoon, ang itatak mo sa aming mga puso, sa aming mga isipan, O God. Lord, maraming salamat muli, Panginoon, sa araw na ito, Lord, na binigay mo sa amin, O God. Lord, ikaw po ang aming pinapupurihan. Ikaw po ang aming sasambahan. In Jesus' name we pray. Amen. Bye-bye po.